Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Morden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports. Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor. Kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako, si K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Narito na ang mga nagbabagang investigative reports sa buong Negros Island Region. 14 million Quick Response Fund ibubuhos sa sira-sirang seawall at kalsada sa Santa Catalina, Negros Oriental na 6 na buwan nang nakatenga usad pagong na pag-aayos binatikos. Ang buong balita sa pagbabalik ng K5 NIR Negros Investigative Reports. Indayagnos ako nga may bukol ang akon dyan. Sugod ko pag inaw sa sang klinika, GTX 500, kag may tisi, ang bukol sa akon dyan nadula. Nadamong islamat sa klinika, GTX 500, kag may tisi. Tinawi ang kaayuhan nga dulot sang virgin coconut oil nga yara sa Klinika D3 Bio. Likawan ang masakit, papakuro ng immune system pag may TC. Usad pagong kung ituring ang proyektong matagal nang hinihintay sa Negros Oriental dahil imbes na project is coming, parang we are still waiting. Ito ang nasulyapan na balita ni K5 Dondi Glodovic ng K5 News FM Bayawan sa ating segment na Pulong Pasipla, Mata ng K5. Tahimik, payapa, at tila walang dilubyong hatid. Ganito kung ilalarawan ang karagatan at baybayin sa Barangay Poblasyon, Santa Catalina, Negros Oriental kung walang tatamang bagyo sa lugar. Ayon sa Pag-asa, ang Pilipinas tinatayang may 20 o mahigit pang bagyo na tatama sa bansa taon-taon at isa ang katimugang bahagi ng Negros Oriental ang hinahagupit ng bagyo. Mula noong Setyembre 2024, nasira ang seawall sa sitio Nagbagang, Barangay Poblasyon, Santa Catalina, Negros Oriental at nasundan ng pagkasira noong November 2025 at hindi na iayos ng Department of Public Works and Highways hanggang sa tuluyan itong bumigay at nagkabitak-bitak ang isang lane ng kalsada sa Dumaguete South Road National Highway sa sitio Nagbagang, Barangay Poblasyon noong Mayo 8 taong kasalukuyan. Mga K5, ito yung tubo mula doon sa sentro na pinagkunan ng tubig upang mabahagi sa mga kabahayan dito sa Purok 7, Barangay Poblasyon, bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, kung saan ating makikita mga K5 na nasira ito dahil sa kasagsagan ng bagyo at malalaking alon na humahampas dito. Ayon sa video nakuha ng isang netizen, makikita na sira at bitak-bitak na ang seawall at kalsada dulot ng malalaking alon na humahampas nito. At dahil sa mga pangyayari perwesyo na ito ng mga motorista at residente,
bunga ng hindi magandang daloy ng trapiko dahil sa hindi maayos na daanan. Lumipas ang 6 na buwan o kalahating taon, tila ba tahimik ang pamahalaan at ang Department of Public Works and Highways sa 3rd District ng Negros Oriental hinggil sa pangyayari. Noong Hunyo 29, taong kasalukuyan, tumungo ang aming team patungong Chateau Negros Oriental. Ito'y may layong 57 kilometros mula sa lungsod ng Bayawan. Aming nadatnan sa Department of Public Works and Highways 3rd Engineering Office ang Chief of Maintenance Section na si Engineer Maria Victoria Rinasha Malcampo, kung saan tahasan at direkta niyang sinagot ang mga isyo hinggil sa proyektong palaging nasisira sa sitio Nagbagang, Purok 7, Barangay Poblasyon ng Santa Catalina, Negros Oriental na mahigit kalahating taon nang nakatenga at hindi pa rin naaayos. Matatandaan na naglimbag ng balita ang Philippine News Agency na humingi di umano na tumataginting na 150 million pesos ang DPWH para sa pagsasaayos ng nasirang seawall sa nabanggit na lokasyon. At ito'y umani ng iba't ibang batikos mula sa mga tao dahil di umano sa sobrang laking budget na hinihingi ng departamento. Nilinaw ni Malcampo na ang naturang budget ay pagpapaayos mula sa seawall ng Santa Catalina Cockpit Arena o Sabungan hanggang sa kabilang dulo nito kung saan may malaking pinsala ng bagyo ang National Road at ang seawall nito, pero hindi umano ito inaprubahan ng DPWH NIR kaya natagalan ang pagsasaayos nito. Ibinunyag ni Malcampo na mayroon ng bagong budget na kukunin sa Quick Response Funds para sa pagsasaayos sa particular na seksyon lamang sa nasira na seawall na tumataginting na 14 million pesos. With regards to the repair rehabilitation of Nagbagang Seawall, we were released the Quick Response Fund, and it has been dated last June 23, and its bid amount is 14,465,274.56. But that amount covers only from section 92 plus 012 to KM 92 plus 061.7 alin ng Bagang. So we have this release of 14,465,274.56 under contract by the MG Construction. Ang nasabing pag-aayos ay gagawin ito ng MJ Construction. Pero ang tanong ng nakararami, pulido na ba ito at hindi na ba ito masisira kung hahagupit na naman ang bagyo? Ang haka-haka ng mga nakararami, sinagot ng project engineer na si Engineer Patrick Henry Undang kung paano ito gagawin upang matibay at hindi kaagad masisira. Natin na steel sheet piles. Tapos yun yung bale It will be driven. pundasyon. Parang pundasyon. No. It will be driven. Yeah. Nilinaw naman ni DPWH Planning Section na si Engineer Ray Joseph Tatoy ang saklaw nito habang isinasagawa ang konstruksyon. The scope of work for this project from stations kilometer 92 plus 12 to kilometer 92 plus 61.7 are as follows. There are project billboards and signboards, and traffic management to ensure the safety of the passers-by or Traveling public. traveling public. Then we have the removal of the damaged pavement structures. Next is we have a excavation. Then we have put up embankment that fill for the road that slips. Next is after we put the fill, we put subgrade preparation for the pavement, new pavement that we will put 28 mm thick pavement. Also we will have shoulder 150 mm shoulder. Thickness. What he meant is the thickness. And next is for the protection, slope protection structures. We have the
structural concrete and reinforcing steel bars for the main seawall protection. Then a grouted riprap class A for the base foundation. We will also have sheet piles, steel sheet piles, furnished and driven. So that's all for this. Pero lahat ba ng nabanggit ni Engineer Tatoy ay masusunod at ilalapat ang lahat na dapat malagay sa konstruksyon nang sa gayon ay matiyak at maayos ang pagkakagawa nito? Ayon naman kay Project Inspector Engineer Rigel Yacor na gagawin niya ang masusing pag-inspeksyon sa mga magtatrabaho nito upang matiyak ang kaayusan sa proyekto at dekalidad ang pagkakagawa. It's required po na andun po sa site, if possible every day, para ma-inspect talaga if sakto ba yung tinatrabaho ng contractor. At the same time, hindi rin madidelay yung pag-implement sa project. Sa pagsisiyasat ng K5 News FM Bayawan, aming nalaman ang rason mula mismo kay Engineer Malcampo na kung bakit kahit anong gawing pag-repair nito ay masisira pa rin halos taon-taon. Ayon sa kanya, dahil sa lokasyon ng lugar kung saan malalaki at malalakas ang daloy ng alon na kayang tangayin ng daloy ang mga bato at buhangin na kinakapitan ng konstruksyon kaya bumibigay ito. Actually, yung problem yan, that's perennial. Every habagat, ever since ganun, ginawa namin. So, ang ano din storm surge, ang energy ba na generate sa waves, it's so, talaga, very strong talaga na this is by nature yung sa storm surge. Pero ang tanong ng mga residente, bakit walang pang matagalang solusyon ang gobyerno gayong taon-taon na lang naglabas ng limpak-limpak na pera para sa pagpapaayos ng infrastruktura na nasisira sa kalamidad? Ayon sa DPWH, mayroong tiyak na solusyon sa problema sa sitio Nagbagang, Purok 7, Barangay Poblasyon, Santa Catalina, Negros Oriental, pero walang pondo o pera sa pagpapagawa nito. Ito ay ang Tetra Pads o jackstone na una nang nakita na ginagamit sa South Road property sa Cebu City na naging epektibong pangsumpo sa malalakas na alon. Call it Tetra Pads. Yung makita nyo sa SRP yung sa Cebu. Parang jackstone, you call it jackstone. That thing should be placed in front. Kasi pag sa waves, ma-dissipate yung energy, ma-break talaga. Of course, yes. Pero that one tetrapod is napakamahal talaga. Gusto nga namin na meron tayong tetrapod, malagyan dyan. Panawagan naman ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways 3rd District Engineering Office ng Negros Oriental kay 3rd District Representative Janice Valliega Digamo na sana mabigyan ito ng pondo para sa pangmatagalan na solusyon sa suliranin sa kanyang nasasakupang distrito. Ayon naman kay Congresswoman Janice Valliega Digamo, nagagawan niya ng paraan upang maayos ito. Pwede tang magpa-program, ana, muduol tag the right offices. Ako makapasalig ra gyud ko nga kabahin og kana bang network mangduol tag opisina, part yun na siya sa akong schedule. Nagipaangay nga mopadala mig sulat sa mga department heads sa different national agency of the government unya og tagaan tag oras mo explain ug mopakita ta sa akong puyo. We can do that. That is a welcome suggestion. Umaasa naman ang mga residente sa bayan ng Santa Catalina na mabigyan ito ng pansin at agaran itong maayos ng gobyerno. Sa isang bansa kagaya ng Pilipinas na binayayaan ng saganang likas na yaman na may kakayahang magpaangat sa ating pamumuhay, mga mamamayang tapat na nagbabayad ng wastong buwis at mga manggagawang walang pagod na nagbabanat ng buto para sa kapakanan ng lahat. Subalit sa kasamaang palad, ang bayang ito ay pinatatakbo ng mga gahamang politiko na walang ibang iniisip kundi ang kanilang sariling interes. Sa huli, hindi pala mga likas na kalamidad ang tuluyang magpapalugmok sa bayan, kundi ang talamak na kasakiman.
Para sa NIR, Negros Investigative Report mula rito sa bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental. Ito si Dondig Glodovi para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Negros Island Region, K5 News FM.